What's up guys? It's your boy, Sublano Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about paano ba maging successful or ano ang definition sa inyo ng successful. Kasi merong nag-message sa atin sa YouTube or nag-comment. Ang sabi niya, masasabi ko daw ba successful siya kung meron siyang 6 na paupahan at may stable na trabaho. So Brad, the first is, ano ba yung definition sa'yo ng success? Kasi maraming successful pero they don't feel success. Gets mo? Ang pinakamahirap sa lahat is balansehin yung mga bagay na gusto mo. So dyan papasok yung health, wealth, and relationship or yung love na tinatawag. Kasi doon sa tatlo na yon, lagi mo ibabalanse yon. Health, love, and wealth. So tandaan mo, pag wala kang wealth, meron ka lang health tsaka love, it can affect your dating game. Kasi wealth is, may pera ka pero hindi mo siya madadala or kung saan mo siya gusto i-date. Yung sa lugar na gusto mo na dalhin siya, or kung tingin mo ano yung romantiko for her or ano yung romantiko for you. So yung tatlo na yon, hindi madaling i-maintain kasi laging kung merong mas mataas palagi. So for example, wala kang wealth. Yun nga, hindi mahirap makipag-date na still nakatira ka pa rin sa nanay mo. Gets mo? Or humingi ka pa rin ng pera sa nanay mo pan-date. Or mas masarap na, alam mo yun, may sarili kang place, sariling kama, sariling couch, sariling gamit na pwede mong dalhin ang babae na gusto mo. And it will be more romantic kung meron kang sariling bahay or sariling condo, something like that. Kaya hindi madali when it comes to dating game. Tignan mo rin yung, kasi ang babae nga always looking for the best eh, di ba? Ngayon kung kaya mo i-provide yung mga basic things like meron ka sariling bahay, may sarili kang, nakakaupa ka ng bahay, nakakaupa ka ng condo na talagang kaya mo at hindi masakit sa bulsa, or kahit simple lang, hindi mo naman kailangan sobre. Kaya nga sabi ko dun sa nag-message sa atin, sabi ko sa kanya, ano ba yung success sa'yo? It's a nice question kasi iba-iba tayo ng definition ng success eh, di ba? May mga tao na meron ng 20 million, hindi pa rin sila masaya. What? Di ba? May mga tao na meron ng power, hindi pa rin sila masaya. Especially sa mga politics, yung mga politicians natin, they want more and more. And it's a normal thing. Pero it's a loophole na hindi matatapos. Tandaan nyo guys, ito hindi sa secret. Ang babae, loophole yan. Or black hole. Not loophole, black hole pala. It's a black hole na hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos. So same thing sa pera na gusto mo. How many money do you want? Meron ako kasing client dati. Ang sabi niya is, kung kumakain ka ng 3 beses sa isang araw at masasarap na yung kinakain mo at nakakapagbakasyon ka, why you need more? Ano pang kailangan mo sa mundong ito na hindi mo naman madadala sa kamatayan mo? It makes sense, di ba? Pero syempre, hindi rin natin alam pag nandun na tayo sa position. Like yung galit tayo sa mga corrupt na politicians, pero hindi mo alam, baka pag nandun ka, mas corrupt ka pa. What? Diba? Hindi natin alam eh. There are things na we are, tandaan mo, human being is hardwired into something. So, we need to continue our generation. That's why we want to make sure na safe sila. Or meron silang kakainin kahit pa ilang generation yung abutin nila. So it's a normal thing to human being na they keep on getting more. Pero yun nga, it's a black hole na hindi mo alam kung kailan mapupuno. So success it starts within you. Gets? Dahil lumayo, let's talk about women. So health, wealth, and love. So pag wala kang love, meron ka lang health, meron ka lang wealth, ano mangyayari? You will end up alone and lonely. You will always feel loneliness and sadness. What? Especially pag may mga gathering, Christmas, Valentine's, New Year. Hanggang kailan ka magiging single? Especially sa women. You guys are conditioned with feminism. Women are conditioned that they can do better than men, or they need to prioritize their happiness. Kaya nga they end up lonely or alone. Or they end up single with cats and dogs. What? Ang dami ko nakilalang single. 38 and up, or maybe 29 and up. They're all single. That trying to, make it every day. Parang, hanggang kailan ako single? Parang ganun, di ba? May kilala ko dati, yung nanay niya na nagsasabi na, kumbaga dati, hinihigpitan siya ng nanay niya. Nak, wag ka lalabas, wag kang gagala, bla bla bla.
Hanggang so, nag-edad siya ng 29. So, NBSB siya. Hanggang sa pag 30 niya, sinabi ng nanay niya, "Nak, wala ka ba ipapakilala sa amin?" What? Minsan, sa sobrang higpit ng magulang natin, nagiging ano tayo eh, parang, o sige, para wala nang gulo, para wala nang stress, sundin ko na lang kayo. Pero minsan kasi, ang dating sa atin, or pagkakaintindi natin, kasi nga, sabi nga nila, moms always, moms knows best. Pero, not most of the time. Di ba? Na pinili natin na, because, para maiwas tayo sa stress ng magulang natin, or hindi rin sila ma-stress sa atin, we need to follow them that to stay home. End up, now you're 30, single, lonely, and alone. So, paano yan? How can you be happy na ikaw mag-isa, na pinili mo sundin ng iyong parents? Wala ako sinabi na wag mo sila sundin, pero hindi mo na balanse. So, sinabi ng magulang niya na mag-anak ka na lang kahit wala ka ng asawa. Wow. What? So, sino ang nag-fail? Yung anak or yung nanay? So, ito guys, sa mga nakikinig dyan, tingnan nyo rin pag naging magulang kayo kung paano kayo maglilid or paano nyo i-guide yung mga anak nyo. We all want the best for sa anak mo, sa girlfriend mo, or sa asawa mo. Pero minsan, hindi natin nakikita yung consequence or yung outcome ng paghihigpit mo or yung mga bagay na sinasabi mo. Kasi hindi naman pwede sasabihin mo lang yan ng ganun eh. Kahit positive, yung sinasabi mo, there's at least small tendency or a small percentage of negativity. Laging ganun. Hindi pwede na 100% positive, 100% guaranteed. Kaya nga may warranty na 7 days, warranty of 1 year, because they don't know kung talagang subok na. Anyway, let's go back. So kung wala ka namang love, yun nga, like I said, you will end up alone and lonely. What? Wala ka namang wealth, like I said, mas mahirap naman ayain mo yung babae sa bahay ng nanay mo. Tapos doon lang kayo sa sopa. What? You can, yes, maybe you can fool girls once in a while, pero it's hard to maintain. Okay, women talaga ang dapat mag-maintain ng attraction ng isang lalaki. Kung meron ka makukuha sa isang babae, most of the time is maging nanay ng anak mo or yung sexual access na hinahanap natin. Tapos doon wala na. Kasi you can ano naman eh, kung gusto mong kumain, you can cook for yourself. Well, of course, it's kind of sweet or malaking suporta sa atin yon na may nagluluto sa atin, may naghahain, may naglalaba. Pero much better, pumili ka ng babae na sanay sa gawain bahay. Okay, let's go back. So kung wala ka namang health, let's say for example, it affects your health kasama sa wealth mo. How can you get a gym membership kung wala kang pera? How can you take care of yourself? How can you buy clothes kung wala kang pera? Yung nice clothes, di ba? So it affects your health na pwede kang, alam mo yun, kainin mo yung mga hindi masusustansya, kainin mo yung mga hindi masasarap. Walang wealth, so napapabayaan mo yung health mo. So yun yung mga bagay na pag hindi mo na balanse, hindi mo makukuha yung ideal na gusto mo. Kasi lahat naman tayo may ideal, di ba? Unless tsatsagain mo, papalitan mo yung ideal mo, which is I don't think na magiging masaya ka. Or sometimes you can change your ideal relationship once na may mas nakitang much better. Pero kung ibababa mo, then I don't think na you will be happy. Unless babae ka na, tanda mo, sexual market value ng babae is bumababa habang nagkakaedad. Gets? Not because pumapangit sila, not because tumataba sila. It's because it's hardwired for men, or it's ingrained sa utak natin na we are more attracted with younger women. Kaya babalik tayo, yung mga babae na hindi daw nagpapaganda para sa lalaki is malaking kalokohan. Kasi bakit ka magme-makeup? Why you take risk, di ba? Or why you risk your life just to get a boob job, butt job? Alam mo yun? Yung iba nagpapabawas pa ng balakang, gets mo, or nagpapalaki ng balakang. It's because they want to look younger. Oh my God! It all's rooted. They want to look younger and they want to be more attractive and they want to maintain the youthfulness. Gets? Kaya guys, huwag kayong maniniwala pag ang babae sinabi niya, hindi ako nagpapaganda para sa mga lalaki. Okay, explain to me why hindi ka nagpapaganda para sa mga lalaki. It's already hardwired for women and for men. Kumbaga, kahit hindi mo natutunan sa school, alam mo na kaagad. Yung mga animals, hindi naman nanonood ng corn yan eh, di ba? Pero but they know how to. I mean, they know how to mate. Gets mo? Because they are hardwired to do that, to continue their lahi. Kasi hindi mo makukontinue or hindi, magiging extinct ka pag hindi mo na continue yun. Same thing with people. Hindi mo sinasabing, ang lungkot ko, hindi ako in a relationship. No, it's not. It's more than that. It's more than na yun lang yung reason mo. Hindi pwede na wala ka lang karelasyon kaya ka malungkot. No, it's not.
laging it all rooted to you want someone to be there because you want to build a family. Since the beginning of time, ganun ang tao. It's not always about making money. It's about having a family and continue your generation. Diba? Alam ko, sasabihin na iba, bakit hindi naman lahat ganun, no? Yes, to, but we are talking majority of people. Always, okay? And since the beginning of time, yun lang naman talaga, survival and replication. Value ang hinahanap ng bawat isa. Anong value mo provide mo? Ito yung value na provide ko. Pag wala kang value, then alam mo na. Women, pag pinanganak ka ng babae, meron ka ng value. All you need to do is alagaan yun. Para kang may pera, ang tanging gagawin mo lang is palaguin yung pera mo. Hindi mo dapat isugal. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Bye-bye.